Aries, ano ang energy ng connection nyo? Kung sino man yung nasa isip nyo, pwedeng love, pwedeng romantic connection, pwedeng friendship, pwedeng family member, kung sino. Wait, nahulog. Unang-una. Energy ng connection nyo. So, may betrayal na nangyari dito dahil selfish. Oops. Naririnig ko yung word na secrets. So, may na-reveal na secrets, may tinatagong secrets. Yung iba sa inyo, ang napipick up ko dito, betrayal dahil sa nangyari na loss. Merong nawala, pwedeng pentacles, pwedeng pera, anything na material, gamit, and walang proof, walang ebidensya na nawala ito, kaya tinatago lang na, kumbaga parang walang nangyari. And then, dumating yung time na realize ng isa na totoo nga yung betrayal na yun, na nararamdaman ninyo or nung person ninyo, kung sino man nasa isip nyo. So, ano yung challenge ng connection na to? Ang challenge nito, kung paano ninyo maibabalik yung sigla ng connection ninyo. Kasi nagkaroon na ng boundary sa pagitan ninyo ng taong iniisip mo. Dahil nga sa betrayal. Kumbaga defensive na yung isa dito. Yung isa maingat na. And dahil doon, hindi na kayo gaano nag-uusap. Or totally walang communication. Ang challenge din na nasisense ko para sa iba ay paano ninyo mababalik yung closeness na meron kayo, yung foundation ng relationship ninyo nasira na. Paano nyo ma-overcome yon, yung betrayal na yun. So, ngayon, ang tatanungin ko, paano ma-overcome itong challenge na to? Yung iba sa inyo, advisable na magpa-counseling kayo or meron kayong kausap na mediator para makita ninyo ang perspective ng bawat isa, para maramdaman ninyo kung ano yung feeling ng isa and then yung feeling din ng isa, feelings ng bawat isa. Ma-overcome to kung kayo mismo, bawat isa sa inyo, or kung sino yung may mali, marunong siyang magpakumbaba. Kung i-maintain sana yung good values na meron kayo sa connection ninyo, yung respect, dapat hindi nawawala. So, paano pa ito ma-overcome? Ipakita yung pagsisisi or makita ninyo yung pagsisisi. Kung sino man yung nagkamali sa inyo. Tigilan na yung pag-iisip ng kung ano-ano na baka ulitin or something ganyan. Kung sincere naman yung apology ng isa na nagkamali. Advice para sa Aries. Thank you, Aries, sa support ninyo, sa likes, follow, and comments.
Ang advice, hanapin mo yung balance sa sarili mo and sa connection ninyong dalawa ng taong nasa isip mo. Bigyan mo ng importansya kung ano yung pinagsamahan ninyo. It doesn't mean na palagi mo na lang patatawarin. Kumbaga, kailangan din matuto ng lesson ng isa. And kung sincere naman, pwede naman magpatawad. Pero, meron ng pagbabago dun sa connection ninyo talaga. Hindi na siya may babalik as katulad nung dati kasi may lamat na. So, yung lamat na yon i-transmute ninyo as lesson para maka-move forward kayo. Thank you, Aris. Leo, anong energy ng person na nasa isip mo? Pwedeng romantic connection to, family, friends, colleagues, kung sino man ang nasa isip mo. Anong energy ng connection nyo? Energy ng connection ng Leo Collective. Nasa healing journey kayo ng person na to. Finding peace and abundance pagdating sa kanya-kanyang energy ninyo. Healing, independence, peace and harmony. Moving forward. So, kung nakaka-resonate ka dyan, tignan natin. Ano yung challenge ng connection na to? Ano yung challenge ng connection na to? Mabagal yung transformation ng connection na to. Ang nasisense ko, maraming delays pagdating sa pag-transmute ng mga negative na energies sa connection ninyo. Ang challenge nito, paano mo ma-achieve yung peace sa bawat isa sa inyo, ha? So, pwedeng hindi mo alam to sa kanya. Kung paano mo mapaprocess sa sarili mo yung wisdom. Kung paano mo makukuha yung wisdom na yon galing dun sa lessons na natutunan mo dito sa connection na to. Parang ikaw lang to, Leo. Ang challenge dito na isa pang nasa-sense ko, yung person mo, mabagal siyang matuto, mag-decide. In general, mabagal siya. And ikaw mabilis ka. Action-oriented ka. Ito more on naghihintay. Yun yung nararamdaman ko sa energy na to eh. More on naghihintay ng pagkakataon kung kailan siya kikilos. Parang ganun. And ang focus ninyo magkaiba. Ang nasisense ko, energy mo to, Leo. And ito yung person mo. Yung person mo, more on physical, material level. Pwedeng nakafocus to sa trabaho dahil nga sa finances niya. Ikaw naman nakafocus ka sa healing, more on inner work. Ito esoteric, ito exoteric. Yung challenge na isa pang nasisense ko, paano ninyo mahahanap sa sarili ninyo, sa bawat isa sa inyo, yung wisdom na
meron dito sa connection ninyo. Okay, tignan natin paano ninyo ma-overcome tong challenge. Bigyan nyo ng time and space yung bawat isa sa inyo, Leo. Dahil yun yung kailangan para ma-achieve yung peace. Kailangan ng introspection, self-reflection. Oops, may nahulog na card. Paano ma-overcome itong challenge na to? Ang nasisense ko dito overall, maging honest sa sarili. And gamitin mo lahat ng tools na meron ka para ma-overcome mo itong mga challenge na to. Pwedeng connected to sa problema sa home, pwedeng family, yung nasa isip mo. Pwede ring business kasi ang nasisense ko dito, nagbi-build kayo ng person na to. May binibuild kayo. Energy mo to, Leo, Sun. Ma-overcome nyo to kung hahanapin ninyo sa sarili ninyo. Yung pagiging playful ninyo, mailabas ninyo yung inner child, feelings ninyo, and maging creative kayo sa pag-handle ng mga issues ninyo ng person na to, kung ano man yun. Nasa sa inyo yung tools na lahat ng kailangan ninyo, kumpleto kayo. Kailangan nyo lang pareho mag-align. Kasi nasisense ko dito match kayo. Kailangan nyo lang mag-align. Or masyado kayong nakafocus sa bawat sarili ninyo. Kaya hindi kayo nagtatagpo. Pero tingnan mo, yung ending nito, itong 4 of Wands. Pwede rin kasing magse-celebrate kayo dahil may get-together kayo. Mag-get together kayo. Magkakasama kayo. Ayan, okay. Kuha tayo ng advice para sa Leo Collective. Okay, advice. Thank you very much, Leo, sa pag-follow, pag-heart, and pag-comment. Ang advice, ingatan ninyo kung ano mang agreement meron kayo nitong person na to, hindi ninyo to matatakasan. Yun ang nasisense ko dito. Kahit umiwas kayo, haharapin at haharapin nyo pa rin yung isa't isa. Meron kayong soul contract. May soul contract talaga kayo na meant kayo dumaan sa ganito. Leo, kung ano man yon, kayo yung mas nakakaalam nun sa sitwasyon ninyo. Check ko nga kung ano ba yan. Hindi nyo pa nakikita sa ngayon. Pero kapag binaba mo tong mga bakod na nilagay mo sa sarili mo, yung pagiging defensive, yung isa sa inyo defensive, kapag binabayan at binuksan yung isip, makikita yung purpose ng connection na to. Merong malaking purpose itong connection ninyo para sa inyo. Para sa inyong dalawa, Leo. Hindi nyo pa nakikita sa ngayon. Pero yung souls ninyo,
Sagittarius, anong energy ng connection ninyo, ng person na nasa isip mo? Pwedeng romantic connection, friendship, family, colleagues, kung sino man nasa isip mo. Ano ang energy ng connection ninyo, Sagittarius? Sagittarius, moving away from burden and disappointments. Yung connection na to puro problema, Sag, puro disappointment. Siguro dahil nag-expect ka din, or kung sino man yung nasa isip mo, yung person mo, mataas din expectation sa'yo. Nasisense ko, emotionally detached kayo sa isa't isa. Ano yung challenge ng connection na to? Finances, family. Plans of moving forward. Ang challenge, kung paano kayo magkakasundo pagdating sa finances. And sa mga, naririnig ko yung word na errands, endeavors, sa mga future plans. Hindi kayo nagkakasundo ng person na to. Paano kayo makaka-move forward? Paano mangyayari yung mga plans kung pareho kayo hindi nagkakasundo, Sag? Yung stability ng connection na question. Pwede rin na family. May nasisense ako dito na namimili ka, or yung person na nasa isip mo, kung family ba or yung endeavors mo ang ipaprioritize mo. Namimili ka eh. Okay, tingnan natin paano ba ma-overcome yung challenge na yan. Paano kayo makaka-move on from this energy? Alam ko na, Sag, ang problema nyo, merong isa sa inyo or pareho kayo ng person mo or person na nasa isip mo na constant nasa lack mentality. Kailangan palitan or i-reprogram nyo yung mga belief system ninyo. Dahil yun yung nagdadala sa inyo dito sa mabibigat na energies na to. Hindi nag-a-aligned yung mga interest ninyo sa bawat isa. Hindi kayo aligned, hindi nagmamatch. And then merong isa sa inyo, ang nasisense ko, yung interest niya, wala dito, kundi nasa ibang lugar, katulad nitong nasisense ko dito. Kaya ako nasasabing moving forward eh. Pwede kasing physical na move. So pwede rin na isa sa inyo, Sag, nag-iisip, nagpaplanong mag-move out. So kung paano ninyo ma-overcome itong issues ninyo ng taong nasa isip mo, pwedeng yung isang solusyon doon ay umalis. Pag-alis, pag-alis, pagbabago ng perspective,
at hanapin yung interest na mag-a-align sa inyong dalawa. Kuha tayo ng advice para sa Sag. Maraming salamat sa support, Sag. Sa follow, likes, heart, and comment. Ang advice sa'yo, huwag kang gumawa ng desisyon na yung dala ng pabugso-bugsong damdamin mo, Sag. Pag-isipan mo mabuti. Make up your mind. Dahil nasisense ko dito, more on mind ka. Hindi mo masyadong na-consider yung emotions mo. Pakinggan mo kaya intuition mo, Sagittarius. Hindi puro mind lang. Pero yung iba sa inyo guys, nasisense ko, meron na kayong solid or malakas yung feeling na alam niyo na talaga yung gusto niyo tsaka yung kailangan niyong gawin. Hesitant lang kayo dahil pwedeng nasa family dynamics kayo or pwedeng komportable naman kayo dito sa sitwasyon na to or kung nasaan kayo at baka maapektuhan yung stability nyo. Yan. Yun yung mga nasisense ko sa inyo. Thank you, Sag.